naman tayo dito, namimiss ko na si Auntie Claire eh. Oo, matagal-tagal na nating matagal-tagal na nating matagal-tagal na natin si Auntie Claire na hindi naririnig magsalita. Pakinggan naman natin. Meron siyang press conference kanina. Hindi ko alam kung nasa sila. Sa impyerno yata sila eh. Oh, baka nasa purgatorio sila. Ewan ko kung nasan sila kanina. Pero ayan, meron siyang press conference kanina at sinagot niya yung mga nabanggit ni BP Sar. Ganun naman eh. Siyempre scoop yan eh. Oh, so eto, meron siyang masasabi patungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas. Huwag daw kayong matakot. Eto, pakinggan nyo. Pa po tayo sa ganung sitwasyon dahil ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Energy sa pamumuno po ni Secretary Sharon Garin ay nakakausap pa po ang mga oil companies, ang namumuno sa mga oil companies at wala po tayong sa ganung sitwasyon. Wala pa daw sa ganung sitwasyon. Hindi pa daw, wag ka daw kayong mag-alala, okay tayo, yan nangyayaring gera dyan, kalmado lang kayo. Natila mo, meron tayong sariling mina ng langis. Natila mo, nag-uumapaw ang stock natin ng gasolina. Natila mo, meron tayong napakalaking imbakan ng langis, gasolina, diesel na kasinlaki ng planetang Earth. Wag daw kayong mag-alala. O, kalmado lang. Pucha, kalmado. Tingnan mo yung presyo ng gasolina sa 100 na yung 100 na yung per litro ng diesel, tarantado na to. Para mo sasabihin na hindi kami mag-aalala kung hindi ka ba namang gaga talaga? Hindi kami mag-aalala. Noong 58, 60 pesos pa lang yung presyo ng diesel. Matai-tai na kami, hindi na namin alam kung anong gagawin namin para mabuhay ng maayos. Wala na kaming kasiguraduhan, hindi namin alam kung kakain pa kami ng 3 beses ang araw, mapapapasok pa ba namin sa eskwelahan tong bata, may pang-tuition pa ba kami, pambaon. Uncertain na yung buhay ng mga Pilipino simula nung umupo yung gunggong na amo mo. Yung panahon ni Pangulong Duterte, kahit may COVID, kahit anong krisis, medyo nararamdaman, nagtatrabaho gobyerno. Pero ngayon, mantakin mo, gutom ka na, sasabihan ka pa, huwag ka mag-alala, busog ka. Di ba? Di ba kung di ba gago to? Pumunta ka wala ka bang sasakyan? Putang ina, palibasa, libre gasolina nitong ulol na ito eh. Bayad gamit ang pera ng taong bayan eh. Palibasa, yung gasolina natin, karamihan nun, putang ina nito, full tank pa ng full tank tong mga to. Palibasa, taong bayan nagbabayad ng mga gasolina nila, pati ng mga escort nila, mga asawa, anak nila, mga kabit nila, lahat yan, pagasolina natin mga yan. Kaya sila, kalmado lang sila. Pero yung taong bayan, di kalmado. Putsang ina yan. Sabi ko nga sa inyo, galing ako nung Friday, dumating ako from Davao. Sabi ko, oh my God, payday Friday the 13th. Tapos, Diyos ko po, lumapag kami ng airport alas 6. Sabi ko, rush hour. Alam nyo, bilib na bilib ako, mula airport hanggang sa bahay ko, ang bilis. Biyernes ba ngayon? Parang linggo. Hindi na lumalabas yung mga sasakyan. Book ako ng book ng Grab. Nakailang book kami ng Grab. Wala kaming makuha na Grab. Samantalang nun, pag tiningnan mo yung ang daming yung coaching mga ganun sa Grab, naka-standby lang. Pero nag-book ka ng book ng Grab, wala. Walang Grab, anak ng tinapay. Kasi nga, yung mga Grab, hindi na sila nagbabiyahe. Lugi na sila eh. Inaaprubahan pa lang yung pagtaas ng metro nila, ng singil nila. Tumaas na yung gasolina. Dumoble na. Doble hindi lang hindi lang basta 10%, 20%, doble. So, wala na nagbabiyahe. Oo, wala na talaga. Kaya ang luwag ng EDSA, ang luwag ng kalsada ngayon kasi wala na nagbabiyahe. Ang problema nito, palpak pa naman yung transportation system natin. Public transport, mass transport natin, palpak eh. Pag nawala itong mga itong mga TNVS na ito dahil hindi na sila kumikita, wala na. Kawawa yung mga mamamayan natin. Mabuti itong mga to. May mga red plate na mga escort at may mga sasakyang mamahalin itong mga hayop na ito gamit ang pera ng taong bayan. Tapos sasabihin ninyo, okay lang tayo. Nakakapag-usap pa yung DOE at saka yung mga kumpanya ng langis. Tarantado pala to. Sinabi na nga nung skola, yung cum laude na manager ng isang gasolinahan, yung Caltex. Sinabi na nga nyo, walang magagawa ang Department of Energy dahil wala naman tayong supply ng gasolinang sarili. Umaasa lang tayo sa tumarating sa atin na supply. Yung Amerika nga ngayon, hirap na hirap eh. Yung Europe nga ngayon, hirap na hirap. Yung karamihan ng mga first world country na may mga may mga mina pa ng langis ngayon, nag-aalala, sasabihin mo hindi. Sinungaling tong ulol na ito eh. At ngayon po ay binabalangkas at gagawin pong batas
ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para mabawasan ang karagdagang buwis sa Tapos, pag binigyan mo ng kapangyarihan ng Pangulo, nanakawin yan. Walang iya. Kaya special powers na naman yan para mangulimbat na naman sila ng pera. Mali-malita nga yung ninakaw nila, hindi kanila. Ito pa kaya, bigyan mo ng special power. mga produktong crudo or fuel. Ang pakiusap lamang po natin sa ngayon, dahil nasa sitwasyon tayong ganito, let us refrain from doing activities like fear-mongering. Utang ina niyan. Kasalanan pa namin. Kung halimbawa ako, meron akong karanasan ngayon, hindi ko pwedeng i-share dahil fear-mongering yan, gago. Itong nangyayari dyan, ramdam mo, ramdam ng bawat isa. Hindi yan, nagkakalat ka ng hindi totoo. Kasi pag sinabi mong fear-mongering, parang nagpapakalat ka ng takot kahit wala naman dapat ikatakot. Gago! Pumunta ka sa gasolinahan para malaman mo kung magkano na yung diesel, hindi ka matatakot doon. 91, 100 plus. Maglalaro daw sa 111 per liter ng diesel. Imagine mo ang bus, diesel. Ang jeep, diesel. Karamihan ng mga sasakyan sa Pilipinas, diesel. Ganyang kataas per litro ng diesel. So yung dating pinapakarga mo na 1,000, parang 300 pesos na lang yun. Saan makakarating yun? Di makakaakyat ng Baguio yun. Di ba, naiintindihan mo yung sinasabi mo? Hindi fear-mongering yan. Accepting the truth na we are in this situation. So kailangan nating gawin bilang mga Pilipino, magtulong-tulong para makaraos tayo dito. Ganun. Hindi yung maninisi pa kayo. Walang problema sa Pilipinas. Nananawagan ako, wag kayo magkalat ng maling impormasyon. Tanga. Palibasa, puta, ang sasarap ng kinakain ninyo, mga naka-aircon kayo, yung kuryente ninyo, bayad ng taong bayan. Kaya, okay lang sa inyo. Sa ekonomiya nyo, okay. Pero sa ekonomiya ng normal na pamilya, ramdam na yan, ma'am. Oo, ramdam na ramdam. Ako, ramdam na ramdam ko na yan. Sabi ko nga sa inyo, nagpakarga ako doon nakaraan para walang nangyari. Fear-mongering pinagsasasabi mo. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control. Yes, nakikita In control palakpakan, of the under control ang putang ina. Wala na nga siyang control sa nguso niya. Ganun na nga ng ganun yung nguso niya. Paano under control siya sa situation? Yung pagtulong nga ng sipon niya, wala na siyang control eh. Paano mo sasabihin na under control ng presidente yung sitwasyon? Yun nga ang putang ina, yung mga speech niya na uutal-utal, wala na nga siyang control. Paano mo sasabihin under control ang mga nangyayari rito sa Pilipinas? Napakasinungaling talaga ng babae na to. Sagad, no? Sagad sa kademonyohan itong spokesperson na ito ng Malacanang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag
Walang